Mga Karaos, good morning po. Yan, good morning. Kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Bali, ngayon nga po pala ay araw ng Lunes, September 2. Ayan, bali kahapon, nabanggit ko si Bagyong Enteng. Ito na po yun. Kaya ngayong araw po ng Lunes, wala po tayong pasok. Pero merong isang pumasok sa atin, si Kuya Rigor. Total naman yung ginagawa niya dito sa loob, sa interior po ng bahay. Tapos malapit lang po yung bahay niya rito sa phase 3. So nagpresenta siyang pumasok. Kahit nga sila Kuya Richard pumasok dito, yun nga lang, apektado talaga yung gawa niya rito sa phase 1, kaya hindi na rin siya pumasok. Ang mga asahan po pala natin ngayong araw na to, may delivery sana tayo dito sa phase 5. Bali may delivery sana tayo ng mga plywood para sa mga finishing carpentry, pero pinakancel natin gawa ng mababasa lang po siya sa ulan. So ito, shoutout muna kay Bogart Vlogs at binabati ko ng happy birthday yung asawa niya na si Ma'am Joanne Villanueva. Ayan, happy birthday and more birthdays to come pa. So ito, medyo apektado yung project natin, lalong-lalo na dito sa phase 5. Yung project natin dito na pangit. Kaya talagang wala muna talaga tayong pasok. Tapos mga Karos, ang content natin ngayon, meron pong nag-message sa akin, nagtatanong ng sukat ng actual yung bar counter dito sa phase 4, yung Amy Row House na ginagawa natin doon. So ipapakita ko sa inyo at i-share ko sa inyo yung actual na sukat. Pupuntahan din natin yung project natin sa phase 3 kasi nung turn over ko siya, merong isang pundido na bumbilya doon sa fence area. Tsaka syempre kakamustahin na rin po natin yung update dun sa project natin sa mga aluminum dito kila Master Batan. Tsaka syempre, puntahan na rin natin si Kuya Rigor sa mga pinipinturahan niyang mga finishing carpentry. So ito, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Lunes. Ayan mga Karos, ingat po tayo lahat kasi onting ulan lang magdamag. Bumaha na po kagad sa ibang part po ng area. Dito sa Maynila at saka sa Cavite, Bulacan area. Ayan. God bless. Yan. Tara, enjoy watching po. Ito yung lagay ng ating panahon. Bali magpapasama na lang ako kay Mrs. kasi pupunta rin kami mamaya ng palengke, bibili ng gamot. Ito rin gagamitin natin yung owner. Yung e-bike kasi pwede naman. Ang problema kasi baka mamaya may baha tayong madaanan. Hindi pwede kasing mabasa yung baterya nito. Pero try natin, tingnan natin kung pwede na yung e-bike or ito. Tapos ito nga pala yung update dito sa bodega. Pinatanggal ko yung gamit nung nakaraan. So bali meron naman tayong isang bodega dun banda sa may dulo. Yun na yung magiging pinaka bodega natin. Kasi ang nangyayari kapag kukuha ng gamit dito tapos kukuha pa doon, nahihirapan yung tao. So nasa isang lugar na lang po lahat ng mga materyales natin regarding sa mga finishing tsaka yung ibang mga power tools natin. So ang iniwan ko na lang dito yung aking personal tools. So para may nagagamit ako dito sa bahay sa oras na kailangan. Ay, maluwag na po dyan. Bali gagawa na lang po ako ng isang area rito para dun sa mga organized natin na gamit. Naka-organize gaya ng mga paperworks. Yan, lagay ng weather natin ngayon. Kanina sobrang lakas ng ulan. Tapos ganito, umuulan pa rin. May kasamang malakas na hangin. Bale, ito na lang daw e-bike yung gagamitin namin, sabi ni Mrs. Sa owner kasi mababasa kami dun eh. Ito kahit pa paano, hindi masyado. Ayan yung weather natin. Hanggang kailan kaya ito ganito. Yan. Una natin pupuntahan yung phase 6. Magpapalit lang tayo ng bombilya dun sa may garahe. Tapos diretso tayo ng phase 4. Tapos kay Master Batan tsaka kay Kuya Rigor. Yan, kamustahin natin yung ginagawa niya ron. Papunta na tayo sa phase 4. Ito yung lagi naming dinadaanan papasok po ng trabaho pag may tanggap kami rito. So ito lang naman yung level ng tubig niya kapag ka binabaha. Dito nag-aalangan kaming gumamit ng e-bike kasi nga de baterya to. Pero mataas naman tong e-bike namin eh. Nasa 25 cm ang taas nito sa pinakakalsada.
Kaya ipapakita ko pa sa inyo yung area na binabaha rito. Kasi maraming nagtatanong eh. Nagwo-worried sila kung binabaha talaga. No, ang taas naman. Ayan. Dito medyo mataas. Ayan, medyo mataas dito. Pero mabilis naman itong bumababa kapag umihinto yung ulan. Ang hindi pwede rito yung mga lowered na motor. Ayan, tingnan nyo yung motor dito. Ayan, ganun lang. Ayan, hindi naman po umaabot sa ano po ng e-bike dito sa Apakan. Malayo naman. Pero pag biglang buhos yung ulan, yung bugsi yung... Mas mataas pa. Mas mataas dito. Ayan. So, okay naman tayo rito. Kaya huwag kayo matakot kumuha ng bahay rito sa Phase 4 and Phase 6. Dahil tungkol sa binabaha. Lagi niyong tandaan, yung Cavite, ano po yan, mataas na lugar, lalo na dito sa Tansa. Yung Bacoor, yun, binabaha yun. Bacoor. Pero ito, mataas na po ito. Kahit pa paano, may tuturing parang bundok na nga ito. Kahit pa paano. Dito na tayo sa P6. Bali ng turnover ko kasi to yung ginawa ko ng last video. Ito po ay pundido. Ay pinalitan na po natin. Yan, ayos naman po yung bahay. Yan. Possible dito, ito yung kinakapa natin. Yan. Kasi yan naman po yung pwedeng pagmulan ng leak. Yan sa mga gilid-gilid. At saka dito. Yan. Kasi yan, may mga dugtungan yan. Tsaka dito rin. Yan. Ayos. Kung may ano yan, may leak problem yan, dito pa lang pupunta na yung tubig. Ayos na po tayo rito. Yan, pasukin natin ulit yung loob. Doon sa doon sa mga nagko-comment doon sa aming YouTube channel. Yan, dito sa YouTube channel. Labor materials na po yung binanggit natin dito. Yan, more than 900,000. Yan. Yan. Yeah. Taas. Ito sa TNB. Meron nga pala ako nabasang comment tungkol dito sa ginawa daw natin. Hindi po usli yung paa nyo dyan every akit kayo. Hindi po magiging ganito. Yan. Sakto na po yan, ayun ang bawat steps. Yung inakala niya kapag aakyat, baka daw itong dulo ng paa ay tatama. Titisod, hindi pa. Yan. For turnover na po natin to. Yan, maraming salamat uli sa tiwala sa aming butihing client owner. Tsaka always dun sa mga anak. Yan, halos sila po yung nagpagawa nito. Yung mga anak po. Yan yung drain natin. Bali, ang ginawa namin dito, yan yung downspout. Yan, bababa na lang yan, papunta rito. Total naman may floor drain tayo dyan. Okay na tayo rito. Ayan, bali, isama ko sa video. Gusto ko lang i-share sa inyo. Makikita nyo po ba yung pagbaba ng tubig na yan? Ayan o. Yung mabilis. Ayan o, simula sa taas. Ayan, di ba? Ang bilis ng pagbaba niya, para lang siyang umi-slide. Yan po ang resulta kapag naka-waterproofing siya ng acrylic emulsion. Yan. Ayun o.
Bali hindi dumidikit or hindi namamahay yung tubig sa pader. Yan, dire-diretso lang po yung bagsak niya. Tapos pansinin nyo ibang surface, medyo tuyo. Ayun oh. Yan. Tapos pag mas malakas yung hangin, mas mabilis yung pagbagsak niya. Yan po yung silbi ng waterproofing. Ayos. Okay, tara. Dito naman tayo sa phase 4. Ito na lang ang kulang namin dito, yung sa gate. Tapos yung ano nito, yung pinakarampahan, madali na lang naman para sa motor. Araw-araw kasing umuulan, hindi magiging quality yung gawa nito kasi gawa sa barnis to eh. Yung ilalagay natin design. Yung kulay gray na yan, magiging kakulay po nito sa poste. Yun na lang ang pinakakulang. Eh lagi pong umuulan, syempre lagi mababasa yung gawa. So hanap na lang kami or timing na lang kami sa weather. Tapos may ilalagay pa kami rito. Maglalagay kami ng abang dyan para sa suksukan ng trapal. So lapit na to. Ayan, ang ganda na, di ba? Ang ganda-ganda na. Pero yun nga, ganito naman yung laging weather natin. Minsan pag umaga na ulan, minsan pag hapon ganito. So hindi pwede. So ta-timing na lang tayo. Okay, susukatin natin yung ano rito, yung bar counter. Ayan, sukatin po natin. Yan, binalikan natin itong ating project dito. Ang unang titingnan natin dito, syempre kung may tulo. So yun, yung mga flooring niya, tuyo. Yan yung titingnan natin, yun ang pinaka-importante. Kasi kung may leak problem to, aayusin muna natin bago natin i-turn over kay client. Yan. Check natin dito. Yan yung mga kinakapa kapag meron kasi dyan naman punta ng tubig. Yan, sa mga cabinet. Yan. Ito nga po pala gawa sa hero eh, syempre, yung row house. Yan, beads naman, all goods. At ang pinaka-importante dito sa kwarto. Yan. Yan, tuyo naman siya. Ayos na ayos. Kasi ito yung extension. Kadalasan, meron mga issue talaga sa back extension. Diyan kasi yung gutter eh. Diyan pupunta lahat ng tubig. So, kadalasan dito may tulog. Pero ito, ang importante, kailangan wala kasi kwarto to eh. Kapag natutulog yung kliyente natin, nandito yung kama nila. Magugulat na lang sila, di ba? Wala silang mababasa. So, yun ang importante ng kailangan walang tulog. Ito nga po pala, by Tuesday or Wednesday, baka maikabit na po yung Korean blinds nila client dito. Tapos syempre, bago natin ito ma-final shoot, kailangan tapos na pati yung gate. Ayan, susukatan muna natin ito. Bali, ito yung pinaka-bar counter natin. Uunahin natin yung pinaka-length. Yung length niya. ...154 cm. Kasi yung style nito parang ano siya eh, parang panuk bar siya. Tapos dito pwede kang maglagay ng bar tool. Yung banda dito. Kung gusto nyo na rin makuha yung pinaka-side links niya, yan, side links niya is 8 cm. Ito 8 cm at saka ito 8 cm. Yung height naman 110. Yeah, 110 cm yan yung height. Tapos yung pinaka counter niya 42 cm ito pinaka counter. Para magmukha siyang style na nook bar, kailangan meron siyang pagganito. Yan, may another ano pa rin siya dito, counter. So dito, ang ginawa na lang namin medyo maliit, pero mas maganda sana, medyo malapad pa. Kaso nga lang, liliit nga lang yung space between living space at saka yung kitchen space. So yung pinaka muna, counter, isa 20 cm. Yan, 20 cm. Siyempre yung haba niya, pareha lang ng haba dito sa taas. Yung pinaka-length niya. Tapos, yung height papunta po dito sa pinaka-bar counter, isa 23 cm. Ayan. Bali, shoutout nga po pala sa nag-comment nito.
Yan kung bakit sinukatan po natin kasi may matagal na po nag-comment sa atin, ngayon lang po natin nasagot. Ito nga po pala yung sukat ng pinaka ginawa nating bar counter dito. Ayan, bali nook bar. Yan, nook bar style po yung pagkakagawa natin dito. Yeah. Ayos. Tara. Bili mo na si Mrs. ng gamot. Namamaga yung ngipin natin dito sa kaliwa. Kaya medyo nahihirapan tayo magsalita. Pilit lang. Yeah, after namin dito, dadaan kami kay Master Batang para makapagbigay ng update sa ginagawa nilang aluminum para sa project natin sa second project. Nakapamalengke na rin kami. Tapos ito pala yung panel breaker para sa sa phase 5. Phase 5, oo tama, sa bagong project namin. Yung tatak nito sa asin. Yan, pang ano na yan, pang shaman na, 9 branches. Dito tayo sa pwesto nila Master Batang. Ito, rain or shine, nagawa sila. Yan. Pare! Shout out! Almusal, almusal! Ay, ganda ng punta ko, may almusal Ito na ba rin ba yun, pare? Yun, no? Ito na yung pangilalim. Wala tayong pasok. Sige, sige lang, pare. Kasi ito na nga pala yung binili namin na pull-out basket. Hindi ito masyadong malaki. Nasa 40 cm lang to kasi maliit na nga yung kitchen counter natin doon. Tapos may mga kasama yan na ganito. At saka itong cutlery tray. Bless! Bless! Yan. Ando si Mrs. kasama ko. Yan, dito naman kasi cover na cover sila rito kaya kahit dire-diretso yung gawa. Pre, almusal muna daw pare. Almusal muna para may lakas at matapos kagad ngayon itong araw. Ito ba ate na rin ba to, pre? Ate na rin yan? May gawa na rin pala yung mga screen door, kakakabit na lang Yan ang update. Yan. Yan, kahit pa paano, tuloy-tuloy yung gawa nito. Okay na tayo rito. Nayayaya pa nga tayo ng almusal pero nagmamadali tayo. Yan. Kasama kasi natin si Mrs. Di tayo pwede magtagal dito. Iya. Sayang, niyayaya ako ng almusal ni Paring Batang. Tagal-sal ka muna. Kasama kasi kita maghihintay ka dito. Iwanan na kita, idadrag ko. Ala, maglalakad ako dyan. Tara sa tayo, phase 3. Dito tayo sa second project natin, sa phase 3. Ito yung mga ginagawa po rito. Mukhang nasa taas yata si Kuya Rigor. Kuya Rigor? Ayun, nasa taas nga. Ayan, naka-primer na pati dito. Loob. Yan, lahat po yan. Yan, kahit may bagyo, nagpapasok pa rin tayo, no? Kahit isang tao. Kasi ano naman tawag dito, interior naman yung trabaho natin dito. Yan, double check din natin to. Ito, grabe yung pagkakagawa natin sa likod. So, masilya pa nga lang yun wala pa siyang primer tsaka top coat. Yan, masilya pa. Ayan, masilya pa lang pero kita nyo, hindi na nagbo-moist tuyong-tuyo. Ayan, tuyong-tuyo. Napakalaking tulong talaga ng tamang preparasyon at saka tamang materyales. Kasi pag nagpe-penetrate po yung tubig sa wall, ang resulta niyan, mag-iiwan nyo ng ng moisture dito sa loob.
Hindi naman gawa sa buhos yung ating mga pader. Gawa sa hollow blocks. Ito gawa sa buhos. Ayan, puting-puti na to. Hindi to. Kuya Rigor, good morning po. Morning, boss. Kuya, may ilaw dito ah. Ha? May ilaw to. Ano ba yan? Oo. Ayan oh. Oh, di ba? Kuya, ang bango-bango nung pinapahid mo. Oh, ilo na nga ako eh. Baka mamaya makalimutan mo pangalan mo dyan eh. Sound na nga ako dito, boss. Ayan, lacquer primer surfacer. Ayan, bali ang mga finish nito is sa QDE. Ayan, bali mga off-white. Off-white yung finish po nito. Ganda. Sa pintuan, Kuya Rigor, may kulay. Anong kulay niya, boss? Yan, gray. Ah, gray. Oo, pero yung loob, Paano titimplahin ko, gano'n? hindi, meron na nabibili. Oo, tinimplada na. Medium gray. Yan ang kulay. Tapos ito, mga varnish. Ano kasi yung ano nito? Preparation ko. Kahit ka matagal. Kaya kailangan ko. Yung slab natin. Ang linis-linis ng slab natin. Ayan, kailangan lang nakabukas yung bintana kasi nag-ano si Kuya Rigor eh. Para hindi siya masuffocate. Ayan. Yung ganyan lang. Huwag naman masyadong bukas kasi yung ulan baka pumasok. Boss, OT ako to? Oo, Kuya. Kung kaya mo. Magbaon. 7:30 lang. 7:30. Oo. Ah, sige, magbaon ka, Kuya. Magbaon ka pagkain, ha? Hindi, doon ako sa bahay kakain. Ayaw nga pala, dyan lang pala bahay mo. Pag-uwi kasi diretso na ako sundo kay Mrs. eh. Ah, sige, ha. 7:30. Kuya, kada uwi mo, huwag mong kalimutan yung mga bintana natin, ha? Tapos, Kakapasukin ng ano. Kung bahala rito. Ah. So, ito yung update. Nagbibigay pa rin ako ng update dito kahit isa lang yung gumagawa kasi para mapanood din ni client. Yan, naghahabol na kasi ako ng ano rito ng deadline. Onting-onti na lang naman eh. Oh. Onting-onti na lang. Tapos pwede ko pang isabay na dito yung mga aircon kung tutuusin. Yan, kukuberan na lang natin. At least nakakabit na. Tsaka yung damage ng butas, at least ma-re-repair. Ayan. Ayan, tingnan nga natin to. Ayan yung kadalasang may problema eh. Oh. Tuyo-tuyo. Diba? Ang lamig nga ng panahon, Kuya. Hindi ka pinapawisan dyan. Kuya, una na ako ha. Sige. Sige po. Ayan, mag-isa lang si Kuya Rigor dito. Siyempre dito, patayin na natin yung mga ilaw. Ayan. Patayin natin lahat. Yan lang yung matatrabaho po dito. Yung ano lang naman, yung mga barnis at saka yung kahoy. Pero yung mga pader, madali na lang po to. Mukhang kailangan tayo ni Kuya Rigor. Kuya! Kuya Rigor, tawag mo ako? Ano yan? Pala tayo, boss. Ayan, kailangan daw ni Kuya Rigor ng polytop dito. Yan, baka bumili na lang kami ni Mrs. Hatid ko sa kanya rito mamaya. Tara. May hardener na to? Ayan, kompleto. Babalik tayo dun sa phase 3. Ayan, bali 4 na litrong ano muna, polytop. Baka magkulang pa to pero alalay muna. Nakabalik na ulit tayo rito. Yan, itong mga polytop na to, sa sobrang dami rin po ng mamasilyahan dito, gaya ng TV console. Yan, sa staircase below, bar counter, tapos yung additional pa nga na gagawin namin dito, baka magkulang to. Yan, alalay muna. Sa nakikita ko, baka makadalawang galon tayo rito. Ito, 1 galon lang muna. Bali, 4 na litro. Ayan, may cabinet pa rito. Kuya, ito. Binili na natin. Oo, boss. Ayan. Hindi, sa mga ano. Malalalim. Oo. So, paano kuya? Solo flight ka muna rito, ha? Boss, hindi, akong bahala rito. Ayun. Maraming salamat kay... Kung linggo na to. Ayun. Basta maayos, kuya, no? Yan ang importante. Pulido yan. Yun. Na.
tayo babalat ng ano, ng Balcon Finish. Ayan, bali maraming salamat kay Kuya Rigor kasi pumasok siya. Actually, pumunta yan sila sa bahay. Hindi ko na nga sila pinapapasok. Pero pumilit siya na pumasok. Okay lang naman eh, kasi dito lang naman sa interior naman eh. Ito mga karos, halos okay na tayo. Ay mga karos, nandito na po tayo sa bahay. Hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po ng Lunes. So sana hindi naman po magtagal yung bagyo para yung mga kasama rin natin dito sa renovation, sa construction, magkaroon po sila ng pasok kasi kailangan din po nila ng income araw-araw. Then payo ko na lang po sa mga kasama natin dito sa construction, magtipid na lang at wag na lang po mag-iinom-inom para kahit naman paano hindi masakit sa bulsa kasi kagaya nito wala tayong pasok kaya wala rin income. So hanggang dito na lang po mga karos yung ating vlog. Maraming salamat sa walang sawa ninyong suporta dito po sa ating channel. Sana madagdagan pa tayo araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan. At hanggang taon sana mapaabot natin to ng 200,000 subscriber ngayong taon 2024. So kita-kita na lang po for the next video. Paalam po muna.